ang mga Patriot missile ay naging mainit na usapin sa buong digmaan sa Ukraine. Gusto ng Ukraine na makakuha ng mas marami hanggat maaari. Nagbabala na dati ang Russia sa kanluran na huwag mag-supply ng mga ito dahil alam nila kung gaano kalakas ang mga missile na ito. Hindi binigyang pansin ng kanluran ang babala. Subalit patuloy ang panawagan ng Ukraine para sa mga Patriot missile. At may magandang dahilan kung bakit ang mga Patriot ang pinakamahusay na sandata ng Ukraine para ipagtanggol ang sarili laban sa mga pambobomba mula sa himpapawid ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Pero ano nga ba ang mga Patriot missile? At bakit gustong-gusto ito ng lahat? Kabilang na ang Ukraine. Tatalakay ng video na ito ang mga sagot sa mga tanong na iyan. Simula sa isang malaking dahilan kung bakit napakahalaga ng mga Patriot. Walang mas hihigit pang missile para sa air defense laban sa mga banta ng ballistic missile. Ang ballistic missile ay isang rocket-propelled, self-guided na missile na sumusunod sa ballistic trajectory papunta sa target nito. Ang ibig sabihin nito ay ang mga missile ay kadalasang bumibiyahe sa isang malaking arko habang pinapaputok sa sobrang taas sa kalangitan kung saan hindi maabot ng karamihan sa mga air defense system. Sa huli, ang missile ay nagsisimulang bumaba pabalik sa mundo. Ginagabayan ng mga internal na sistema sa napakabilis at mapaminsalang bilis. Kaya mahirap silang tamaan. Kahit sa terminal phase, kung saan abot na sila ng karaniwang air defense. Ang mga ballistic missile ay malalakas din at maaaring lagyan ng pampasabog, chemical, biolohikal. At sa ilang kaso, mga nuclear na warhead. Maaaring ilunsad ang mga missile mula sa lupa, dagat, o himpapawid. At sila ay nagre-representa ng malaking banta sa anumang bansang mapapaharap sa kanila. Maraming ballistic missile ang Rusya. Kung ilan talaga, nakadepende ito sa pinagmumulan ng impormasyon. Noong Hunyo 21 iniulat ng Kiev Independent na ang kasalukuyang arsenal ng armas ng Rusya ay may kasamang 1,900 at 50 missile kasama pa ang libu-libong drone. Hindi lahat ng ito ay ballistic missile pero iniulat iyon ng Kiev Independent. Kabilang sa 1,900 at 50 ay 500 Iskander-M ballistic missile, 100 at 50 ng hypersonic Kinzhal missile ng Rusya at hanggang 60 KN-23 ballistic missile. Ang huli ay gawa sa Hilagang Korea at malamang na naipadala kay Putin dahil sa kanyang kasunduang pangdepensa sa bansang iyon na kadalasang nakahiwalay. Bahagyang magkaiba ang mga numerong iniulat ng Defense Express makalipas ang isang buwan. Noong ika-13 ng Hulyo, sinabi nito na ayon sa datos mula sa Defense Intelligence Networks ng Ukraine, tinatayang may 200 at 50 Iskander-M at 50 ang Rusya. Sa halip na 500 at 60, iyon ay magbibigay sa Rusya ng imbentaryo ng 300 short-range ballistic missiles na maaari nitong gamitin laban sa Ukraine na sinusuportahan ng Rusya. May humigit kumulang 60 mobile launcher na inilagay nito malapit sa hangganan na katabi ng Ukraine. Sa totoo lang, hindi ganoon kahalaga ang totoong bilang ng imbentaryo kumpara sa simpleng katotohanan na mayroong imbentaryo ng ballistic missile ang Rusya at ginagamit nila ang mga missile na iyon para saktan ang Ukraine. Marahil ang pinaka nakakawasak na halimbawa kung paano ginagamit ng Rusya ang kanilang mga ballistic missile ay noong Abril nang magpakawala ang Rusya ng 2 Iskander missile sa Sumy. Matagumpay ang pag-atake mula sa pananaw ng Rusya. Ayon sa ulat ng BBC noon, pumatay ito ng hindi bababa sa 34 na tao at nasugatan ang 100 at 17 pa, kasama ang 15 bata. Ang pag-atake ay kapansin-pansin hindi lamang dahil tinarget ng Rusya ang isang lungsod sa Ukraine gamit ang kanilang mga misil, tulad ng matagal na nilang ginagawa, kundi dahil naganap ito. Noong linggo ng palaspas, isang araw ng relihiyosong pagdiriwang, ay naging araw ng pagluluksa sa Sumy dahil sa mga Iskander ng Rusya. At iyan ay nagbabalik sa mga Patriot missile. Ayon sa Kiev Independent noong Hulyo 14 di tulad ng cruise missile, ang mga ballistic missile ay hindi sumusunod sa patag na trajectory. Bumibiyahe ang mga ito sa mga arko. Umaakyat muna sa atmosfera ng mundo bago bumagsak pabalik. Tulad ng nabanggit kanina, ang ballistic trajectory na ito ay nagpapahintulot sa mga missile na madaling lampasan
ang sound barrier dahil sa kanilang bilis, kaya napakahirap silang saluhin o harangin kung walang mga espesyal na missile na idinisenyo talaga para pigilan ang mga ballistic missile sa ere. Yan ang layunin ng mga Patriot missile. Pigilan ang mga iyon. Ang Lockheed Martin, na siyang gumagawa ng missile, ay ipinagmamalaki ang PAC-3 o Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhancement bilang pinaka-advanced na air defense missile sa buong mundo. Hindi naman mali iyon. Ang mga Patriot missile ay dinisenyo upang kayang saluhin ang mga ballistic missile at sapat din ang versatility nito para labanan ang mga cruise missile at mga sasakyang panghimpapawid, kabilang na ang mga mabilis na fighter jet. Ipinaliwanag pa ni Andrei Karok, isang eksperto sa depensa, nang makapanayam siya ng Kyiv Independent. Ayon sa kanya, ang kalamangan ng Patriot ay ang open architecture nito na nagpapahintulot sa paggamit ng iba't ibang sandata at maging ng iba't ibang radar. Saklaw na nito ang battery at mga launcher, pati na rin ang kanilang versatility. Pero paano naman ang mismong mga Patriot missile? Ang bisa laban sa ballistic missiles ay nakadepende kung aling version ng Patriot missile ang ginagamit. Ang PAC-2 o ang PAC-3. Ang PAC-2 ang lumang version ng Patriot missile, pero nananatili pa rin itong banta para sa mga ballistic missile ng Russia. Ipinaliwanag ng Air and Space na ito ay isang one-stage solid fuel interceptor missile na inilulunsad mula sa lupa at karaniwang may dalang high explosive na warhead. Susi sa kakayahan nito ang napakataas na bilis at ang abilidad nitong tamaan ang mga target sa matataas na altitude. Ang PAC-2 ay kayang lumampas ng 3,000 at 500 milya kada oras. Nasing bilis o mas mabilis pa sa karamihan ng mga ballistic missile. Ang PAC-2 ay kaya ring tumama sa altitude na hanggang 20 milya. Tandaan mo yung nabanggit kanina tungkol sa ballistic trajectory ng mga missile? Kailangan protektahan ng Ukraine ang sarili nito. Ang Iskander-M ay kayang umabot sa altitude na nasa pagitan ng 37 at 31 milya. Kaya, maaaring hindi kayang tamaan ng PAC-2 ang mga missile na ito sa tuktok ng kanilang arko. Pero kaya nitong maglakbay ng sapat ang taas sa loob ng 60 milyang saklaw para sirain ang mga Iskander bago pa man sila makabagsak sa isang target sa lupa. Pumasok sa serbisyo ang PAC-2 noong 2000 at napatunayan ang gamit nito noong Operation Iraqi Freedom. Pero gusto ng United States ng mas magandang version ng Patriot missile, isang version na mas malakas ang tama at mas eksakto pa para magbigay ng mas matinding depensa laban sa banta ng ballistic missile ng kalaban. Yun ang nakuha nila sa PAC-3. Katulad ng PAC-2, ang PAC-3 ay isang interceptor missile na dinisenyo para harapin ang mga banta ng ballistic missile. At sa unang tingin, maaaring hindi ito mukhang malaking pag-upgrade kumpara sa nauna nito. Minsan, maaari itong ituring na pagbaba ng kalidad. Halimbawa, mas maikli ang abot ng PAC-3 kumpara sa PAC-2 dahil kaya lang nitong maglakbay ng 12 hanggang 22 milya para tamaan ng isang target. Nagdadagdag ito ng kaunting panganib para sa gumagamit dahil kailangan nilang hayaang makalapit pa ang paparating na ballistic na banta bago ito salagin. Binabawi ng PAC-3 ang ilang kakulangan nito sa pamamagitan ng mga tampok na ginagawa itong mas magandang pagpipilian kaysa sa PAC-2. Nagsisimula ang mga tampok na iyon sa hit-to-kill na pamamaraan ng missile. Sa paraang ito, hindi umaasa ang PAC-3 sa isang sumasabog na warhead para sirain ang paparating na target. Sa halip, umaasa ito sa kinetic energy na nalilikha kapag tumama ang missile sa target nito upang sirain ang nasabing target. Kabaligtaran ito ng PAC-2 na ayon sa Kyiv Independent ay may dalang blast fragmentation warhead. Sumasabog ang PAC-2 malapit sa target, habang ang PAC-3 ay dumidiretso mismo rito. Winawasak ang target ng direkta. Kaya ring umabot ng Mach 5. Ang PAC-3, nakatumbas ng humigit kumulang 3,800 at 36 milya bawat oras. Mas mabilis iyon ng kaunti kaysa sa PAC-2. At bawat dagdag na bilis ay malaking tulong kapag may paparating na ballistic missiles. Mayroon din itong active radar seeker sa ilong nito na nagpapahintulot dito na subaybayan at salubungin
ang paparating na target ng mag-isa. Ang mga mid-course update mula sa ground-based na radar systems ng Patriot batteries ay tumutulong sa seeker na ito na tinitiyak na halos siguradong tatama ng direkta ang PAC-3 sa target nito. Mayroon ding maliit na usapin tungkol sa PAC-3 Missile Segment Enhancement o Missile Segment Enhancement na dapat isaalang-alang. Ang pinaka-advanced na version ng PAC-3, pinapataas ng Missile Segment Enhancement ang saklaw at altitude ng kakayahan ng base version ng missile na tamaan ang mga paparating na banta. Ayon sa Kiev Independent, ginagawa nitong perpektong pagpipilian ang missile segment enhancement laban sa Iskander-KN, 23 at Kinsal ballistic missiles na nasa arsenal ng Russia. Kaya may dalawang dahilan kung bakit gustong-gusto ng lahat ang Patriot missiles, lalo na sa Europa. Malaking banta ang ballistic missile ng Russia na ilang beses nang napatunayan sa digmaan sa Ukraine. Mahalaga ring tandaan na ang Russia ay may mga intercontinental ballistic missiles na kayang magdala ng nuclear warheads. Bukod pa sa mga short-range ballistic missiles na nabanggit na, ang pagsugpo sa banta na iyan ay isang prioridad para sa bawat bansang Europeo, lalo na dahil marami sa NATO ang naniniwala na magtutuon ng pansin ang Russia sa labas ng Ukraine kung magiging matagumpay ang pananakop ni Putin. Ipinahayag mismo ni Mark Rutte, ang pinuno ng NATO, ang babalang iyon noong Hunyo, na magiging handa ang Russia na gumamit ng puwersang militar laban sa NATO sa loob ng 5 taon. 5 taon. Huwag nating sisihin ang ating mga sarili. Nasa silangang bahagi na tayong lahat ngayon. Ang pangangailangan para depensahan ang bansa laban sa ballistic missiles ang ikalawang dahilan kung bakit hinahangaan ng lahat ang Patriot missiles. Ang mga Patriot ay dinisenyo para harapin ang banta ng ballistic missiles. Kulang ang mga iyon sa Europa, kahit na may iba pa. Ang Infrared Imaging System Tail/Thrust Vector Controlled System ng Alemanya, halimbawa, ay kayang harapin ang mga ballistic na banta. Gayunpaman, ang Patriot ang pinakamahusay sa lahat dahil karamihan sa iba ay angkop lamang laban sa cruise missiles, drones, at mga eroplano. Kaya naroon ang pangangailangan at ang produkto. At iyan ang nagdadala sa ikatlong dahilan kung bakit gustong-gusto ng lahat na makakuha ng Patriot missiles ngayon. Hindi tumutugma ang supply sa demand. Makikita ito sa mga hakbang na ginawa ng United States mas maaga ngayong Hulyo. Pinili ng bansa na pansamantalang ihinto ang paghahatid ng ilang Patriot missiles na nakalaan sana para sa Ukraine noong administrasyon ni Joe Biden dahil sa pag-aalala ng United States tungkol sa sarili nitong supply ng Patriot missiles. Ang paghinto ay nangyari kasabay ng balitang ang Pentagon ay mayroon lamang halos 25% ng mga Patriot missiles na kailangan para sa mga paparating na planong militar. Nangyari ang kakulangan na iyon matapos ang intervention ng United States sa Iran, kung saan binumba nito ang ilang mahahalagang nuclear sites ng Iran. Sa Operation Midnight Hammer, isang misyon na tinatalakay sa aming video para alamin pa ang tungkol dito. Bagamat naging matagumpay sa pangkalahatan, ang misyong iyon, nagdulot din ito ng mga tugon mula sa Iran na kinailangan namang depensahan ng United States. Ayon sa ulat ng The Guardian noong Hulyo 8, nabawasan ang mga inventaryo ng Amerika, kaya nagkaroon ng paghinto. Sa totoo lang, umiiral na ang problema bago pa ang misyon sa Iran. Noong Pebrero pa lang, tinitingnan na ng Administrasyong Trump ang nababawasan na inventaryo ng mga Patriot missile ng Amerika. At lalo pang bumilis ang mga pag-uusap matapos aprubahan ni Trump ang sunod-sunod na airstrike laban sa mga Houthi sa Yemen. Mula noon, inalis na ang paghinto. Muling ipinapadala ang mga Patriot missile papuntang Ukraine, pero kahit ganoon, hindi para rin sapat ang natatanggap ng Ukraine kumpara sa tunay nitong pangangailangan. Ayon sa Kiev Independent, pumayag ang United States na magpadala ng 10 Patriot missile sa Ukraine na nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 na milyon bawat isa. Yun ay kahit papaano. Pero sabi ni Karak, patak lang ito sa dagat kumpara sa kailangan ng Ukraine para maprotektahan ang kanilang himpapawid laban sa ballistic missile ng Russia. Ayon kay Karuk, kadalasang 2 missile ang sabay na inilulun sad para tamang matumbok ang ballistic na target. Kung tama si Karuk, ilang simpleng matematika ang magsasabi na kayang pabagsakin ng 10 Patriot missile ang 5 Russian ballistic missile. Dahil may mga nakaimbak na daan-daang ballistic missile ang Russia,
malinaw kung bakit parang patak lang sa dagat ang 10. At hindi rin ligtas ang United States sa problemang ito. Bumalik tayo sa Iran. Ayon sa The Guardian, may humigit kumulang 1,000 ballistic missile ang Iran na maaari nitong gamitin laban sa mga base ng Amerika sa gitnang silangan. Kung muling sumiklab ang labanan na iyon, aasa ang United States na hindi ito mangyayari. Itinutulak na ng Israel ang kapayapaan sa gitnang silangan matapos ang Operation Midnight Hammer. Pero kung magpaputok ng mga misil ang Iran, 6 na ran lang na Patriot missiles ang kayang gawin ng United States kada taon para labanan ito. Kung ipagpapalagay na tama ang mga numerong ibinigay ni Nakaru at The Guardian, aabutin ng United States ng mahigit 3 taon para makagawa ng sapat na Patriot missiles upang matapatan ang lahat ng ballistic missile stockpile ng Iran. At tandaan na ang Iran ay isa lang sa mga bansa na maaring maging banta sa United States. Mayroon ding mga ballistic missile ang China at Russia, pati na rin ang iba pang posibleng kalaban ng kanluran, kabilang ang Belarus, Hilagang Korea at Pakistan. Ayon sa Arms Control Association, kahit ang mga Houthi sa Yemen ay may ilang uri ng ballistic missile, kabilang ang SS-21 at Frog 7. Sa bawat Patriot missile na ibinibigay ng United States sa Ukraine, nababawasan ang kanilang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa mga banta mula sa mga bansang ito sakaling magkaroon ng direktang labanan. Ito ay supply at demand. Kontrolado ng United States ang supply ng Patriot missiles at marami itong lokal na pangangailangan na maaaring magpahigpit sa dami nito na ipinapadala sa ibang bansa. Naiintindihan ito ng Ukraine at sinusubukan nilang maghanap ng mga solusyon. Hinimok nito ang iba pa nitong mga kanluraning kaalyado bukod sa United States. Nabigyan sila ng Patriot missiles at mga sistema. Pero muli, lumilitaw na naman ang mga problema sa stockpile. Marami sa mga kanluraning kaalyado ng Ukraine ang nag-aatubiling magbigay ng kanilang mga Patriot missiles sa parehong dahilan ng United States. Kailangan nila ang mga mayroon sila para ipagtanggol ang sarili sa hinaharap na pag-atake. Iminungkahi ng Ukraine na maaari silang gumawa ng Patriot missiles sa loob ng kanilang bansa kung papayagan sila ng United States na magkaroon ng lisensya. Noong ika-25 Ramstein Summit noong Enero, sinabi ni Zelensky na may mga pag-uusap na nagaganap na maaaring magdulot ng katuparan nito. Subalit tila wala pang nangyayari mula sa mga pag-uusap. Hindi na nakakagulat. Ang Patriot missile ay isa sa pinaka-advanced ng Amerika, kaya't maingat ito sa pagbibigay ng detalye tungkol sa paggana nito. Dagdag pa rito, kung papayagan ang Ukraine na gumawa ng mga missile kahit may lisensya, maaari itong magbenta nito sa mga kaalyado sa hinaharap. Ayaw iyon ng United States. Mas gusto nitong kontrolin ang supply, na nagdudulot ng problema sa demand kapag ang supply ay 600. Patriot missile lang kada taon na kailangang hatiin sa ilang mamimili. Si Frank Ledwidge, isang espesyalista sa kakayahang militar at estratehiya sa University of Portsmouth sa United Kingdom, ang nagbuod ng sitwasyon sa Kyiv Independent. Malinaw na hindi idideklara ng United States ang bilang ng kanilang mga missile at hindi rin nila dapat gawin ito. Pero ayon kay Ledwidge, mukhang hindi maganda ang kalagayan nila. Nakikita nila na ang pagbibigay ng armas sa Ukraine ay isang banta sa kanilang kinabukasan, partikular na sa kanlurang Pasipiko at sa mas maliit na sukat, sa gitnang silangan na itinuturing nilang pangalawang entablado. Kaya, mukhang tinanggihan ang mungkahi tungkol sa paglilisensya. Hindi rin suwerte ang Ukraine sa paghimok sa kanilang mga kaalyado sa kanluran na magpadala ng karagdagang Patriot missiles dahil nais din nilang mapanatili ang sarili nilang Patriot. Kaya, may posible bang solusyon sa problema sa supply? Sa Amerika, unti-unting tumatanggap ng mas maraming pondo ang Lockheed Martin para gumawa ng mga Patriot missile. Base sa ulat ng Defense News, noong 2000 at 24 nakagawa ang kumpanya ng 300 at 50 missile bawat taon noong 2000 at 18. Tumaas ito sa 500 kada taon noong 2000 at 21 na siyang taon bago salakay ni Putin ang Ukraine.
May sapat na pondo si Lockheed Martin para makagawa ng 550 misil sa 2,000 at 24. Ngayon ay gumagawa na sila ng 600 kada taon ayon sa Guardian na nagpapahiwatig na unti-unting pinapataas ng United States ang produksyon. Nagtayo rin si Lockheed Martin ng isang 85,000 square foot na pasilidad ng produksyon na nagpapahintulot dito na makagawa ng mas maraming PAC-3 Missile Segment Enhancement Missile ng mas mabilis. Layunin ng kumpanya na makagawa ng 600 at 50 Patriot missile taon-taon, pagsapit ng 2,000 at 27. Magandang progreso iyan. Ngunit kahit umabot pa sa 600 at 50 bagong missile kada taon, ay hindi pa rin sapat para mapanatili ang inventaryo ng United States, mapanatili ang supply ng Patriot sa Europa, at tiyaking may sapat na missile ang Ukraine para madepensahan ang sarili laban sa Russia. Mukhang pumapasok na rin sa eksena ang German defense manufacturer na si Rheinmetall. Noong Mayo 18, iniulat ni Militani na nakikipagtulungan ang kumpanya kay Lockheed Martin upang magtayo ng isang malaking pasilidad ng produksyon sa Europa na gagawa ng mga ATACMS at Patriot PAC-3 na mga misil. Patuloy pa rin ang negosasyon, ngunit ang partikular na dahilan ng hakbang na ito ay hindi nakakasabay ang produksyon ng United States sa pangangailangan. Tulad ng ipinaliwanag ni Rheinmetall Chief Executive Officer Armin Papiga, minsan umaabot ng 10 taon bago matanggap ang mga missile mula sa Estados Unidos. At masyadong matagal iyon. Gayunpaman, hindi tiyak na matutuloy ang proyektong iyon. Hindi lang kailangang makakuha ng lisensya ang Rheinmetall para maitayo ang mga pasilidad. Ipinapahiwatig nitong maaari nila itong makuha dahil sa kanilang pakikipagtulungan kay Lockheed Martin. Ngunit kailangan din nito ng oras para mapasimulan at mapatakbo ang produksyon. Sabi ni Papiga, maaaring magkaroon ng linya ng produksyon ang Rheinmetall at mapatakbo ito sa loob ng 12 hanggang 13 buwan. Subalit hindi nangangahulugang dagliang dadaloy ang mga Patriot missile sa Europa at Ukraine matapos nito. Kung maitayo ang pasilidad, gugugulin ng Rheinmetall ang 2,000 at 26 sa paggawa ng makina ng misil at magsisimula silang gumawa ng missile sa 2027. Ang buong produksyon ay posibleng maganap sa 2028 o 2029 pa. Ayon kay Papaga, kahit na maging maayos ang lahat sa potensyal na kasunduan, ang kasalukuyang pangangailangan ay nasa pagitan ng 250 at 300. PAC-3 missile bawat taon, idagdag mo pa yan sa 600 at 50 na inaasahang magagawa ng Lockheed Martin pagsapit ng 2,000 at 27 at aabot yan sa pagitan ng 900 at 950 kada taon. Mas marami nga ang supply. Oo, pero hindi pa rin ito sapat para matugunan ang lahat ng gustong magkaroon ng Patriots. Maliban kung may matinding mangyari tulad ng pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, may mga hakbang na ginagawa sa tamang direksyon. Para naman sa Ukraine, mukhang makakatanggap ito ng kaunting tulong para makakuha pa ng mas maraming Patriots. Noong Hulyo 14, iniulat ng Australian Broadcasting Corporation ng Australia na sinabi ni Trump na magpapadala ang United States ng mas maraming Patriot systems kabilang ang mga missile sa Ukraine. Ayon sa Pangulo, babayaran ng mga kaalyado ng Amerika sa NATO at Europa ang gastos ng mga sistemang iyon. Maaaring direktang magbenta ang United States ng mga missile at sistema sa Ukraine kapalit ng pera. O kaya naman, magpapadala ng kanilang mga sistema sa Ukraine ang mga kaalyado nito. Napapalitan ng United States ng mga bagong missile at Patriot batteries na sagot ng nag-donate. Kung gagana ito, magandang balita para sa Ukraine. Makakatanggap ang bansa ng mas maraming Patriot missiles sa panahong talagang kailangan nila ito. At hiwalay pa ito sa 10 na italaga na bilang bahagi ng dating naantalang United States Military Aid Package. Pero ilan at kailan darating ang mga missile na ito ay mga tanong na hindi pa nasasagot. Isang bagay ang malinaw, lahat ay gusto ng Patriot missiles. Ngayon, tungkulin ng Amerika na pataasin ang produksyon sa abot ng makakaya para masigurong matutugunan ang pangangailangang iyon. Gumagawa ito ng ilang hakbang sa loob ng bansa at sa posibleng paglilisensya. Gayunpaman, dapat pang magsumikap ang sarili nitong mga imbakan upang matiyak na hindi maghihintay ng 1 dekada ang mga kaalyado bago makuha ang isa sa mga pinakanais na misail sa mundo. Siyempre,
Hindi lang mga Patriot ang mga gamit para labanan ang mga pag-atake sa himpapawid ni Putin. Bukod sa Skynex ng Alemanya, may iba pang armas ang Ukraine na makakatarget sa maraming drone na ipinadadala ng Russia buwan-buwan. Alamin kung paano winawasak ng makapangyarihang air defense system na ito ang mga drone sa himpapawid sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa mga kaganapan sa Patriot Missile System.